Report mula sa Palasyo ng Malacanang, produksyon ng hybrid car sa Pilipinas, pinalakay sa pulong ni Pangulong Marcos sa Mitsubishi Motors. Magandang umaga, RH number 14, Maring Let Narciso. Pero bago mo umpisa niyang report mo na yan, Maring Let, anong oras ba or matutuloy ba yung anunsyo ng Malacanang kahapon na within this day ay maaring i-anunsyo ng Malacanang ang desisyon kung tatapyasan or sususpindihin muna ang excise tax sa produktong petrolyo habang umiiral itong kinakarap nating krisis? Maring Let. Romel, Jackie, good morning. Inaabangan pa natin kung anong oras yung pulong dahil hanggang kahapon ay hindi nabanggit ng palasyo kung anong oras talaga yung schedule. Pero ngayong araw nga muling magpupulong yung binuong uplift committee na pinamumunuan ni Pangulong Marcos. At bukod dun sa isusumiting na rekomendasyon ng DBCC tungkol sa fuel excise tax, inaasahang tatalakayin ng komite ang iba pang mga hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So yan talaga yung inaabangan, bagamat kung magdedesisyon si Pangulong Marcos kung ibababa lang o sususpindihin ang fuel excise tax. Ito ay kung hindi tayo nagkakamali, mga April 12 pa maipatuto pa dahil doon matatapos, Romel, yung 15 days na publication period. Grace period, yes. Marilet? So, sige. So, yan yung aabangan natin mamaya. Pero inaasahan, pagkatapos ng pulong na yan ay siyempre muling haharap press briefing si Palace Press Officer Claire Castro para iulat kung ano yung mga napagbisingan at kung mayroon na nga bang may anunsyo tungkol sa magiging hakbang o desisyon ng Presidente sa fuel excise tax. Okay. Samantala, kasado na ang pasisimulang produksyon ng hybrid na mga sasakyan sa Pilipinas sa pamagitan ng Mitsubishi Motors. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, natalakay ang bagay na ito sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay Mitsubishi Executive Takaw Kato sa Malacanang kahapon. At batay sa plano, gagawa ang kumpanya ng hybrid electric vehicle line sa kanilang planta sa Santa Rosa, Laguna. Kaya naman positibo ang pamahalaan na darating ang panahon na magiging regional hub ang bansa para sa green automotive technology. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming Thank you. salamat, Ms. Let.